Dominant Protector. Credit to the author. 1901-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Oh, dahan-dahan lang uminom. Sabi ni Terence sabay tango. Ubo, ubo. Medyo hindi nakaimik si Gary. Hindi ba talaga naiintindihan ng lalaking ito o nagkukunwaring hindi naiintindihan? Pilit ko lang tinatakpan, pero talagang pinainom niya ako ng dahan-dahan sa seryosong paraan. Ano bang problema mo? Mabagal ka bang uminom at napunta sa lalamunan mo? Tanong ni Terence. Ayos lang ako. Medyo hindi nakaimik si Gary. Terence Philwood? Ngunit alang-alang sa tagumpay, natural siyang gagawa ng isang bagay. Pinahiya na ni Gary ang sarili niya. Natural, nagsuot siya ng coat at lumabas ng private room para bumili ng wine sa isang waiter. Gayunpaman, umalis siya ng mahabang panahon sa pagkakataong ito. Upang maiwasan ang pagdududa, sinabi niya sa sandaling pumasok siya sa silid, "Itong waiter, binigyan ko siya ng 300 noong huling pagkakataon, ngunit hindi siya handang magbayad ng 200 sa pagkakataong ito." Ha, hindi ka takatakang nawala ka ng matagal. Akala ko wala kang nakitang makakabili ng alak ng personal. Nakangiting sabi ni Danica. Ang dalawa ay natural na nagsalita at hindi nagtaas ng anumang hinala, ngunit si Terence ay tumingin sa Gary ng makahulugan at naramdaman na ito ay medyo hindi makatwiran. Dati, napaka-generous ng Gary, kaya dapat ginastos niya ang pera ni Danica. Ngunit dahil ginagastos niya ang pera ni Danica, kailangan ba niyang makipag-usap sa waiter tungkol sa $100 na mas mababa? Mauna na kayo, pupunta ako sa banyo. Sabi ni Melissa habang palabas siya ng kwarto. Naghintay ang lahat sa loob ng ilang sandali sa pribadong silid, ngunit hindi ibinalik ng waiter ang alak, kaya sinabi ng Gary, "Lalabas ako at tingnan kung bakit ang bagal nila." Lumabas si Gary sa private room at nakita ang waiter na matagal nang bumalik at naghihintay. Mabilis siyang naglakad at nag-aalalang nagtanong, "Paano ito? Tapos ka na ba?" "Huwag kang mag-alala, gagawin ko, huwag kang mag-alala." "Boss, nabuksan na ang takip nitong bote ng Ergoto. Ayon sa kahilingan mo, pinalitan ito ng mineral water. Hindi pa nabubuksan ang bote na ito at puno pa ng white wine." Paliwanag ng waiter kay Gary. Hindi masama, magaling. Tumango si Gary na may kasiyahan. Wala lang. Napakaraming tips ang binigay sa akin ng amo. Kung hindi ko magawa ang ganoong kaliit na bagay, mahihiya akong kunin ang pera. Sabi ng waiter. Walang sinabi si Gary. Dinampot niya ang 2 bote ng Ergoto at pumasok sa silid. Nakita ni Melissa, nakababalik lang mula sa banyo, ang eksenang ito. Nakakunot ang noo ni Melissa habang naglalakad papunta sa kwarto, may ibinulong sa tenga ni Terence. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ako pagkatapos uminom ng kaunting alak na ito. Kaya kung magmaneho ng walang problema. Napangiti si Terence kay Melissa. Kumurap si Melissa, sinabi niya kay Terence ang tungkol sa ginawa ng Gary, at kakaiba ang sagot ni Terence. Ngunit matalino si Melissa, hindi niya akalain na hindi siya narinig ni Terence. Malamang na sinabi iyon ni Terence dahil ayaw niyang maghinala si Ganhi sa kanya. Medyo malabo ang tugon ni Terence, na para bang nag-aalala siya sa kanya. Namula si Melissa, at sa ilalim ng madilim na ilaw ng KTV room, lalo siyang gumanda, na nagpapasaya at nagagalit sa Gary. Talagang nag-aalala si Melissa kay Terence, ang dalawang ito ay hindi mukhang normal na magkaibigan. 1902. Maraming alak. Sige, magpatuloy tayo. Sabi ni Terence habang tinutulak niya ang 2 bote ng Ergoto. Ha, sa pagkakataong ito ako at si Wilfred. Wilfred, hindi mo siya papayagang uminom para sa iyo, hindi ba? Bahagyang nagbago ang mukha ni Danica nang makita niyang gustong gawin ito ni Terence para sa kanya. Ang kanyang alcohol tolerance ay hindi kasing taas ng Gary's, at kahit uminom siya ng tubig, hindi siya kumpiyansa na manalo. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay uminom ng kasing bilis ng pag-inom niya ng tubig. Kuya Linford, hayaan mo akong gawin ito sa pagkakataong ito. Sabi ni Wilfred. Ha, mabuti iyon. Makukuha mo ito. Tinulak ni Terence ang 2 bote ng white wine.
Nang makitang sumuko na si Terence, nakahinga ng maluwag si Danica. Dinampot niya ang ergwoto sa kanyang harapan at binuksan ang takip sa pag-aakalang maganda ang Danica na ito. Pinalitan niya ang tubig sa loob at ang takip ay buo pa rin. Walang kapintasan. Anong talento? Kung may hinala sina Terence at Wilfred, wala silang makikitang mali. Gayunpaman, kahit na ganito ang iniisip ni Danica, nagbago ang ekspresyon ng Gary. Malinaw niyang naalala na dapat ay binuksan ang bote ng ergwoto malapit sa Danica. Hindi ito maaaring bagong bukas. May nangyari kaya? Sa kaibahan, si Wilfred ay medyo kakaiba. Bakit parang may nabuksan at isinara ang bote niya ng ergwoto? Hindi kaya na-encounter niya ang maalamat na natitirang alak na pinaghalo. Gayunpaman, ang ergwoto wine ay napakamura, kaya hindi ito sulit. Natarante pa siya nang maramdaman niyang may sumipa sa paa niya. Lumingon siya at nakita ang nakakaaliw na ngiti ni Terence. May ginawa ba si Terence? Mabilis na ibinuhos ni Wilfred ang ergwoto sa harap niya sa isang disposable paper cup, at nakakita siya ng kakaiba. Bagamat ang ergwoto na ito ay may amoy din ng alak, hindi ito malakas. Mabango lang ang amoy nito. Pwede bang? Natuwa si Wilfred. Hindi niya alam kung paano ito ginawa ni Terence, ngunit sigurado siyang si Terence ang gumawa nito. Kung hindi, bakit siya magpaparamdam sa kanya? Sa tapat niya, nagbuhos din ng alak si Danica, ngunit napatulala siya matapos itong may buhos. Anong uri ng mineral na tubig ito? Ito ay malinaw na isang mataas na puro sorghum wine na amoy ng alak. Sumimangot si Danica. Hindi ba naintindihan ng Gary ang ibig niyang sabihin? Anong kalokohan ang ginagawa ng lalaking ito? Ngunit sa oras na ito, tiyak na hindi niya maibuka ang kanyang bibig para magtanong. Kung gagawin niya, hindi ba alam ng lahat na gusto niyang manloko? Kaya lang niyang itayo ang sarili at itinaas ang kanyang baso. Wilfred, halika na, hayaan mong si Joan ang maghusga sa pagkakataong ito. Bagamat hindi pinalitan ng tubig ang alak, naisip ni Danica na tiyak na hindi kasing galing niya si Wilfred. Kahit na ang bote ng white wine na ito ay medyo sobra para sa kanya, tiyak na mas maganda ito kaysa kay Wilfred. Paano kung hindi niya ito binago? Sige, dalhin mo na. Si Wilfred ay puno ng kumpiyansa. Kung hindi siya makainom, at kung hindi siya makainom ng tubig, bibili na lang siya ng isang pirasong tokwa at mamamatay. May gustong sabihin si Gary, ngunit nag-alinlangan siya at hindi na sinabi sa huli dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Tiningnan niya ang excited na tingin ni Wilfred at nahulaan na ang kanyang ergwoto, na puno ng mineral na tubig, ay malamang na nasa mga kamay ni Wilfred. Gayunpaman, ang Gary ay labis na naguguluhan. Malinaw niyang inilagay ang bote ng mineral water sa harap ng Gary, ngunit paano ito nakarating kay Wilfred? Hindi niya naintindihan itinulak ni Terence ang bote, ngunit hindi niya dapat alam ang tungkol dito. At saka, nakatitig siya sa kanya nang itinulak niya ang bote, kaya paano siya nagkaroon ng pagkakataong palitan ito? 3, 2, 1. Magsimula na. Siya Joan ay sumigaw na ng slogan. Sabay na itinaas ni na Wilfred at Danica ang kanilang mga salamin. Kung ikukumpara kay Wilfred na umiinom ng baso sa isang lagok, mas masakit si Danica. Ilang beses niyang ininom ang baso ng alak, ngunit sa wakas ay naubos niya ito. Nang matapos siya, gulat na gulat siyang tumingin sa walang laman na baso sa harap ni Wilfred. Tapos mo na. Tiningnan ni Danica ang kalmadong mukha ni Wilfred at ang bilis ng tibok ng kanyang puso at nag-alinlangan. Oo, natapos ko na. Tumawa si Wilfred, ngunit nakaramdam siya ng kaunting guilty. Ayaw niyang malaman ng kabilang partido na umiinom siya ng mineral water. Kakaiba ito. Napaisip si Danica, itong si Wilfred ba ay nagpapanggap din na baboy para kumain ng tigre? Bakit parang wala siyang nainom pagkatapos niyang inumin? Gayunpaman, wala siyang magawa tungkol dito. Ang tanging nasabi niya ay, sige, magpatuloy tayo. Pinuno niya ulit ang baso niya. Walang alinlangan, muling nanalo si Wilfred. Dahil dito, naging medyo pangit ang ekspresyon ni Danica. Naka-shirtless din siya ngayon, pero hindi kasing ganda ng Garys ang figure niya, kitang-kita ang umbok niyang tiyan. Ang ikatlong tasa ay natural na napanalunan ni Wilfred.
Sa pagkakataong ito, si Danica ay ganap na nawala ng pag-asa. Bakit naging weak point ng kalaban niya ang strong point niya? Naiintindihan niya kung bakit natalo ang Gary kanina. Pagkatapos ng lahat, si Terence ang nagmungkahi ng kompetisyong ito. Kung hindi siya confident, hindi niya ito imumungkahi. Gayunpaman, nakita ni Danica ang nag-aalalang ekspresyon ni Wilfred, maaari bang? Kinuha ni Danica ang bote ni Wilfred, at bagamat ang natitirang white wine ay hindi sapat para punan ang isang baso, mayroon pa ring kaliwang ibaba. Diretso itong ibinuhos ni Danica sa sarili niyang baso, dinampot ito at sinipsip, at biglang nagsiwalat ng tingin. Si Wilfred naman ay nabigla. Siya ay nandaya, at siya ay nahuli ni Danica. Hindi ba siya minamalas ng Hijoan? Kung natalo man siya, ito ay dahil hindi siya sapat, ngunit ang pagdaraya ay ibang bagay. Habang si Wilfred ay labis na kinakabahan, natatakot na si Danica ay magpahayag ng katotohanan, inilagay ni Danica ang bote ng alak sa mesa na may madilim na mukha at walang pakialam na sinabi, si Brother Bale ay tunay na mapagmahal. Hanga ako. Aaminin ko ang pagkatalo ko. Tumingin si Wilfred kay Danica na may pagkalito. Ano ang mali sa lalaking ito? Bakit hindi niya ako ini-expose? Hindi niya masabi. Sa totoo lang, hindi sa ayaw ni Danica na ilantad siya, pero hindi niya magawa. Pinakialaman ng Gary ang alak. Kahit na nalantad ito, nangangahulugan ito na nanloko si Wilfred. Siya ang unang manloloko, at siya ay Joan na mababa ang tingin sa kanya. Kaya, kahit na ano, pinisil lang ni Danica ang kanyang ilong at tanggapin ito. Si Melissa naman ay tinakpan ang bibig habang tumatawa, hindi naman siya pinabayaan ni Terence. Alam niya mula sa tren na si Terence ay isang matalinong tao, ang mga manloloko, hindi na pupunta ang pera sa kanyang bulsa kung hindi. Malamang na ginamit ni Terence ang parehong paraan sa pagkakataong ito, palihim na dinala ang bote ng ergwoto kay Wilfred, na nagpahirap kay Danica sa katahimikan. Hindi inaasahan ni Wilfred na mananalo siya ng hindi maipaliwanag. Oo, ito ay talagang hindi maipaliwanag. 1903. Naisip ni Wilfred na kung alam niya ito ng mas maaga, tataya siya kay Danica, at kung sino ang matalo ay kailangang lumayo sa Hijoan. Sige, ituloy na natin ang pagkanta. Tapos na ang kompetisyon. Danica, naiintindihan mo na ba? Laging may mas malakas kaysa sa iyo, at laging may mas magaling. Hijoan shook her heedlessly sa impes na ekspresyon ni Danica. Ang pinakaayaw niya ay ang hedonistic na estilo ni Danica bilang numero unong ama sa mundo. Ang pagpapadeflate sa kanya ay napakasarap din ng pakiramdam niya. Nagdilim ang mukha ni Danica, hindi kumbinsido. Oo, natalo siya ng hindi makatarungan. Maaari siyang manalo, ngunit ginulo ito ng fan. Hindi niya alam na ito ay kagagawa ni Terence. Kung gagawin niya, hindi siya magagalit. Pero ngayon, naisip niya na aksidente lang ang ginawa niya, kaya sobrang nanlumo siya. Nang marinig niya ang mga salita ni Joan, naramdaman niyang hindi niya kayang mawala ang kanyang mukha sa harap ni Wilfred, kaya sinabi niya, paano ito, maliit na paraan lamang ang pag-inom, hindi isang seryosong kompetisyon. Kung gusto mong magkaroon ng kompetisyon, magkaroon tayo ng malaki. Maglakas loob ka ba? O, paano tayo makikipagkompetensya? Nanalo si Wilfred sa paligsahan sa pag-inom at puno ng kumpiyansa. Natural na hindi siya magiging mahina sa oras na ito. How about this? Mag-iak tayo sa freshman's party. Kung sinong palabas ang nakakuha ng pinakamataas na ranking ay mananalo, at ang matatalo ay susuko sa Joan. Ano sa tingin mo? Nakipagsapalaran si Danica na mapagalitan ni Hijoan at muli siyang ginamit bilang taya. Siyempre, may dahilan kung bakit niya ito ginawa. Nanalo lang si Wilfred at tumaas ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Kung muli siyang humiling ng ganoon, maaaring pumayag si Wilfred sa isang sandali ng init. Sa oras na iyon, kahit na sabihin niya ang anumang bagay, ito ay walang silbi. Ang isang tao ay hindi dapat tumyupad sa kanyang salita. Si Danica ay magkakaroon ng mas maraming dahilan para pabagsakin siya. Bagamat umiinom si Wilfred ng tubig, hiniling pa rin ng Gary sa waiter na mag-iwan ng kaunting alak sa bote upang maging mas makatotohanan ito. Ito ay wala kay Danica, ngunit si Wilfred ay medyo lasing.
Matapos marinig ang mga salita ni Danica, agad niyang sinabing matapang, oo naman, makipagkumpetensya tayo. Sinong takot kanino? Si Wilfred ay may kumpiyansa sa sarili niyang boses, kung hindi, hindi siya magsisimulang kumanta kasama siya ng Joanne pagdating niya, dahil ito ang kanyang lakas. Noong high school siya, lagi siyang umaakyat sa entablado tuwing art festival ng paaralan, at nanalo pa siya sa unang pwesto sa kanyang solo noon, kaya hindi siya natatakot kay Danica. Sige, tinutupad ng isang Ginoo ang kanyang salita. Tuwang-tuwa si Danica at mabilis na sinabi. Mahirap habulin ang kabayo. Sabi ni Wilfred. Idea. Sabi ko bawat isa sa inyo ay makakabuo ng isang palabas. Hindi ko sinabing personal akong aakyat sa entablado. Ibig sabihin, basta nagpaplano ako at sumasali sa palabas na ito, ayos lang. Si Danica ay tumingin kay Wilfred ng mapanokso. Hindi ba't puno ng kumpiyansa ang lalaking ito? Wala siyang pakialam na bigyan siya ng suntok para bumaba ang kanyang moral. Ano? Alam din ni Wilfred na naglalaro ng word game si Danica. Ibang-iba para sa isang tao na gumawa ng isang palabas at upang gumanap ng isang palabas ng isang tao. Ang makabuo ng isang palabas ay maaaring gawin ng lahat basta't sumali siya dito. Ngunit upang gumanap ng isang tao, ito ay isang tao. Gayunpaman, hindi maaaring bawiin ni Wilfred ang kanyang sinabi, kaya nasabi lang niya ito. Okay, Joanne, payag siya sa pagkakataong ito. Hindi ko siya sinusubukang panghinaan ng loob, ngunit ang ganda ng boses ni Kuya Bale. Sino ang nakakaalam, baka makakuha siya ng magandang resulta. Humalaklak si Danica. Joanne shook her head. May gusto siyang sabihin, ngunit huli na ang lahat. Sa mga oras na ito, magkadikit na silang dalawa. Kung may sinabi man siyang Joanne, medyo hindi makatwiran. Ang isa ay matandang kaklase, at ang isa ay bagong kaklase na maganda ang kanyang impresyon. Kung kinamumuhian niya silang dalawa ng todo, tiyak na pipigilan niya sila. Gayunpaman, ang pangunahing isyo ay hindi siya kinasusuklaman ni Joanne, kaya hinayaan niya silang gawin ang gusto nila. Huwag mo akong tingnan. Hindi ako interesadong makipagpustahan sa iyo. Tumingin si Terence sa Gary at sinabing, nakikipagkumpetensya lang ako sa iyo para kay Wilfred. Galit na galit ang Gary ang Terence na ito ay lubusang binabaliwala siya. Iniisip ni Gary kung dapat ba siyang makahanap ng pagkakataon na linlangin si Terence at ipaalam sa bata ang kanyang lakas. Okay, let's sing. Joanne ayaw mag-aksaya ng oras. May mga bagay siyang gagawin sa departamento bukas at magsisimula ang pagsasanay sa militar kinabukasan, kaya wala siyang oras upang mag-practice ng kanyang pagkanta. Bagamat may mga hindi kanais-nais na nangyari noon, maganda naman talaga ang pagkanta ni Joanne. Sa oras na ito, nakakagulat na magkasama sina Wilfred at Danica, pinupuri siya Joanne. Sa gabi, hinatid ni Terence ang kanyang mga kaklase at si Melissa pabalik sa paaralan, iniwan si Danica at Gary para sumakay ng taxi pabalik. Boss, paano mo ito ginawa? Pinalitan mo ang ergwoto ng plain water. Tuwang-tuwang sabi ni Wilfred, pero bigla niyang naalala na nakaupo pa pala siya sa likod niya, kaya bigla siyang nakaramdam ng hiya, yung Joanne. Ako. Uminom ka ng tubig. Medyo nagulat siya Joanne. Hindi ko pinalitan ng tubig. Gary. Narinig ni Melissa ang Gary at ang pag-uusap ng waiter nang pumunta siya sa washroom, sabi ni Terence, kaya palihim kung pinalitan ka ng tubig. Para kay Danica iyon orihinal. No wonder. Napagtanto na si Joanne Terence ay nakaupo sa silid sa buong oras, at gaano man siya kalakas, hindi niya mapapalitan ang white wine sa ergwoto upang maging tubig sa harap ng lahat. Gayunpaman, posibleng inilipat niya ang posisyon ng dalawang bote. Hindi nakakagulat na ibinuhos ni Danica ang natitirang alak sa aking bote sa kanyang sariling baso at sinipsip ito. Hindi siya nagsalita at may mukha na parang kakakain lang ng shea asterisk tea. Kaya nawalan siya ng gana sa katahimikan. Tumawa si Wilfred at sinabing, Kuya Linford, napakaganda mo. Ginawa mo talaga ng walang nakakaalam. Ito ay isang maliit na pandaraya. Mahinang sabi ni Terence. Ngumiti lang si Melissa, alam niyang si Terence ang may hawak nito. Hindi ba ninakaw lang niya ang pera sa mga scammer sa tren?
Pagdating nila sa paaralan, pinapunte ng apat sina Melissa, Joanne, at Leroy sa kanilang mga dorm bago bumalik sa mga male dorm. Gayunpaman, nabangga nila ang Miss at Yasi sa mga babaeng dorm. Si Terence ay naglalakad na katabi ni Melissa nang makita niya si Cheryl. Hindi alam ni Melissa kung ano ang pinagkakaabalahan ng dalawang magagandang babae na ito, at makikita niya sa kanilang mga mata na hindi sila pala kaibigan. Ngunit hindi niya alam kung paano sila nasaktan ni Melissa, o narito ba sila para kay Terence. 1904. Natural na may impresyon sina Cheryl at Yasi kay Melissa sa unang pagkakataon na namili sila ni Terence, pinanindigan niya ang magandang babaeng ito, at hindi sila natuwa tungkol doon. Maaaring walang anumang nangyayari si Melissa kay Terence, ngunit wala silang magandang impresyon sa babaeng ito. Italy, wala namang nangyayari sa atin, di ba nasabi ko na sa inyo? Noong una akong dumating sa Starfield, sumakay ako sa parehong tren na gaya niya. Mabait siya, at doon kami nagkakilala. Alam ko. Wala akong sinabi. Ginagawa mo lang ito para pabayaan si Trixie. Sa tingin namin ay hindi magandang ideya ito, mahinang sabi ni Cheryl. Trixie. Kumunat ang noo ni Terence sa pagbanggit kay Trixie. Hindi ito ang unang beses na nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Sa pag-iisip tungkol kay Trixie, pakiramdam niya ay nagkaroon siya ng kasintahan. Tama, Trixie. Siya ang aking may bahay, tama. Tama ba ako? Nagkatinginan sina Cheryl at Yasi, hindi alam ang isasagot. Tumango si Yasi, oo, anong meron? Eto ang problema. Kung siya ang pangalawang asawa, sino ang unang asawa? Tanong ni Terence. Gaya ng inaasahan, dumating ang problema. Kumunat ang noo ni Miss. Alam niyang hindi ganoon kadaling lutisin ang mga bagay. Nagkaroon pa rin ng ilang mga kapintasan sa gamot. Kung si Josephine ang nanatili sa lambak at nakatuon sa pagsasanay, hindi magkakaroon ng napakaraming problema, ngunit ang problema ay bumalik si Terence sa kanyang dating buhay. Hindi maiiwasan na may mga eksenang nagdulot ng mga alaala. Ang mga bagay na ito ay maaaring magdulot ng mga salungatan ng mga alaala. Hindi ito kasing simple ng paglimot lang kay Josephine at sa mga bagay na may kaugnayan sa kanya. Maaaring hindi maalala ni Terence kung ano ang hindi niya makita, ngunit paano kapag nakita niya ito. Nagkatinginan muli sina Cheryl at Yasi, hindi alam kung paano ipapaliwanag. Tila hindi nakalimutan ni Terence na si Trixie ay ang kanyang maliit na asawa. Sa totoo lang, si Cheryl sis ang iyong pangunahing asawa. Seryosong sabi ni Yasi. Hindi nakaimik si Terence, ngunit hindi siya naniwala sa mga salita ni Yasi. Huwag kang makinig kay Yasi, gutom na ako, tara na. Pag-iiba ni Cheryl ng usapan. Pagbalik sa bahay, abala si Lola Sullivan sa paggawa ng hapunan, at kinaladkad ni Cheryl si Yasi pataas. Hindi na nagtanong pa si Terence. Laging ganito ang dalawa sa bahay, at ginamit ni Terence ang oras na ito para lumabas at bumili ng mga halamang gamot. Siya ay may handa na gamot para sa pinsala, ngunit wala siyang gaanong antidotes. May bahagi si Terence sa kanya, at pagkatapos ibigay ito kina Cheryl at Terence, wala na siyang natira. Natural, kailangan niyang gumawa ng higit pa. Umakyat sina Cheryl at Yasi. Ang Miss, napakaseryoso ng mukha, Yasi. Si Terence ay tila may naalala, ano ang dapat nating gawin? Oo, sa tingin ko rin. Parang may naisip si Cheryl bro, pero wala siyang maalala na may kinalaman kay Josephine sis. Naaalala niya ang lahat ng iba pa. Hindi ko man lang nagawang magsinungaling sa kanya na ikaw ang pangunahing asawa dahil naalala niya na hindi ka. Mapait na sabi ni Yasi. Tama, nakikita ko rin. Ikaw man, ako, o sino pa man, basta may mga alaala sila ni Josephine, mawawala silang lahat. Pero halata rin ang mga epekto nito, mawawala ng memorya. Kumunat ang noo ni Cheryl. Ano ang dapat nating gawin? Kung sinabi niya ang totoo, masasayang niya ang pagsisikap ni Josephine, ngunit mas lalo lang siyang maghinala ni Linford, at mas lalo siyang magdududa. 1905. Maganda kung makakausap natin si Trixie. Lagi tayong may maiisip kung tayo ay magkasama. Sagot ni Yasi. Oo, kayong dalawa ang may pinakamaraming ideya.
Tumango si Cheryl. May kasabihan, magsalita ka tungkol sa dyablo, at darating ang dyablo. Minsan, sa totoo lang, nagkataon lang. Ang lambak ng nyebe. Kanina pa nandito ang mga magulang ni Josephine, ngunit walang naramdaman si Joshua ang Ice Palace ay maganda, at kaya niyang mamuhay tulad ng isang ermitanyo kasama ang kanyang asawa at anak na babae, gaano karaming tao ang may inggit doon. Hindi niya kailangang magtrabaho ng husto, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at damit. Ang lahat ay maayos na inayos ng Snow Valley. Kaya lang medyo hindi siya sanay sa ganitong uri ng buhay kung saan kailangan niyang kumain, magsuot ng damit at magunat ng mga kamay. Si Melba ay isa ring tahimik na tao. Araw-araw, maliban sa pagsasanay ng heart technique ng Snow Valley kasama si Martha, namuhay siya ng tahimik. Matagal na siyang sanay sa malamig at mahirap na buhay sa pamilya Duran. Kung ikukumpara sa lugar na ito kung saan malaya siyang makakalakad at makita ang kanyang kapatid na babae, bayaw, at anak na babae, ito ay parang langit. Gayunpaman, ang pagdating ni Martha ay isang sakuna para sa lambak. Ang Grand Elder ay palaging iniisip na siya ay isang snob pagkatapos malaman ang walang emosyon na sining, ngunit pagkatapos makilala si Martha, sa wakas ay naunawaan niya kung ano ang snobby at sakam. Wala siya kumpara sa kanya. Sa pag-uulat sa Elder na naka-duty, isang disipulo ng Snow Valley ang nakahanap ng 1,000 taon na Snow Lotus. Sabi ng isang disipulo ng Snow Valley kay Elder Zhang na naka-cup fists. Ang 1,000 taon na Snow Lotus. Josephine, hindi ba mahalaga iyon? Iwan na natin ito kay Terence. Practitioner din siya, ngunit wala siyang gaanong kayamanan. Dapat nating itago ang lahat ng mayroon tayo para sa kanya. Si Martha ay mas may kakayahan pa kaysa sa Skybolt Pig, siya ang laging unang nagdadala kay Josephine sa lambak sa tuwing may makikita silang magandang bagay. Hindi nakaimik ang Supreme Elder. Ilang araw na lang at higit sa kalahati ng magagandang bagay ay kinuha ni Martha. Paano niya sila hahayaang mabuhay? Hindi pa siya pamilyar sa lugar, ngunit kapag nalaman na niya, kukunin kaya ni Martha ang lahat sa treasure house. Nay! Nakaipon ka na ng maraming magagandang bagay para kay Terence, tama? Walang magawang sabi ni Josephine. Hindi ako natatakot na magkaroon ng napakaraming magagandang bagay. Gusto ko itong Snow Lotus. Mayabang na sabi ni Martha kay Elder Zhang. Okay. Martha. Sagot ni Elder Zhang habang siya ay pawisan ng malamig. Gayunpaman, kung kahit na ang Grand Elder ay walang magawa tungkol kay Nanay Duran, anong karapatan ni Elder Zhang na pigilan siya? Ang catchphrase ni Martha ay, kung ayaw mong ibigay sa akin, sige, kukunin ko ang anak ko at aalis. Babalik ako sa Terence para magpakasal at magkaanak. Manang-mana ka sa akin, bakit hindi mo na lang kami patayin kung kaya mo? Dahil dito, walang ginawa ang Grand Elder sa kanya. Ang Grand Elder ay hindi pa nakakita ng ganoong kasnob at walang hiyang tao sa buong buhay niya. Ito ay simpleng pagtalikod sa kanya at pagbabante sa kanya na aalis kapag nagkamali. Hinayaan lamang ito ng Grand Elder. Pagkatapos ng lahat, ang lambak ay wala nang dapat banta kay Josephine ngayon, at ang paglihis ng chi ni Terence ay gumaling. Kung gustong umalis ni Josephine, walang magagawa ang lambak. Hindi nila basta-basta kayang patayin ang inheritor na natagpuan nila pagkatapos ng labis na kahirapan. Si Martha ay ina ni Josephine, at hindi nila kayang saktan siya. Kung gagawin nila, hindi na makakapag-focus si Josephine sa kanyang cultivation, at ang lambak ang magdurusa. Bukod pa rito, hindi si Martha ang kapanganakan na ina ni Josephine, siya ang kanyang inaalagaan, at ang kanyang tunay na anak ay si Althea. Kung talagang pinatay niya ito, hindi ba sisubog si Althea at iikot ang lambak? Kailangang malaman ng isang tao na ang pag-iral ng Althea ay hindi mas mahina kaysa kay Grand Elder, at ang paraan ng paglilinang ng isip ng Althea ay malinaw na mas mataas kaysa kay Grand Elder. Kahit si Grand Elder ay walang tiwala na manalo laban sa kanya. Galit na galit ang Grand Elder. Bago dumating si Martha, siya ang nagbanta kay Josephine, na pinilit siyang magkompromiso upang gamutin ang sakit ni Terence. Ngunit sa pagdating ni Martha, ang sitwasyon ay ganap na nabaligtad. Si Martha ay naging Grand Elder na nagbanta at tumalikod kay Terence.
Ang maganda ay ang Snow Valley ay isang malaking pamilya, at hindi sila nagkulang sa mga bagay na ito. Si Marte ay hindi rin isang taong walang kabusugan, at iiwan niya ang hindi bababa sa kalahati nito para sa Snow Valley. Dahil dito, medyo gumaan ang pakiramdam ng Grand Elder. Gayunpaman, kahit na si Marte ay sakam sa kapangyarihan, tinatrato niya ang kanyang sariling mga tao, lalo na si Terence. Sa sandaling napagpasyahan niya ang manugang na ito, kahit na mataas ang status ni Josephine ngayon, ayaw niyang umakyat siya sa social ladder. Kung ikukumpara, ito ay mas mahusay kaysa sa walang awa na pagiging mapagmataas ng Supreme Elder. Nay! Tama na! Si Josephine ay walang magawa laban sa kanyang ina. Ang dalawang ina ay may ganap na magkakaibang personalidad. Ano ang ibig mong sabihin sa halos? Pupunta ako sa Ice Palace bukas at kukuha pa mula kay Althea, hindi ba siya ang magiging munting asawa ni Terence? Kung hindi siya magpapakita ng sinseridad, hindi man lang ako papanig sa kanya bilang kanyang ina. Sabi ni Martha. Paf! Ahem! Muntik nang mabulunan ng dakilang elder kaya hindi lang ang pamilya niya ang nagkaproblema, ang Ice Palace din ang nagkagulo. Gayunpaman, napakasaya nito sa Grand Elder. Nang isipin niya kung paano magdurusa kahit ang Althea, nadama niya na wala sa Snow Valley na magdusa ng kaunting pagkawala. Haha! Bamantong hininga si Josephine. Hindi niya sinabi sa kanyang ina ang sitwasyon ni Terence. Hindi niya alam na nakalimutan na siya ni Terence, ngunit ayaw niyang mag-alala ang kanyang ina. Ngunit nang marinig niya na ang kanyang ina ay pupunta sa Ice Palace ay medyo hindi siya mapalagay, malamang ay hindi pa alam ni Trixie ang tungkol kay Terence. Kung talagang pumunta ang kanyang ina sa Ice Palace, at nakipag-ugnayan si Trixie kay Terence, hindi ba mawawala ng saysay ang lahat ng kanyang pagsisikap? Alam ni Josephine na nagbibiro lamang ang kanyang ina, at ang posibilidad na talagang pumunta siya sa Ice Palace ay malapit sa zero, ngunit ayaw niyang makipagsapalaran. Habang nagsasanay siya, mas lumalamig ang hangin sa paligid niya. Mayroon siyang malamig at walang emosyong aura sa paligid niya na nagpaparamdam sa mga tao na parang hindi sila maabot. Ang mga practitioner lamang ng parehong sining ang hindi gaanong naapektuhan si Terence, sa kabilang banda, ay isang practitioner ng katangiang Yang, kaya imposible para sa kanya na makasama siya. Sa wakas ay naniwala si Josephine kung bakit ang walang awa na sining ay tinawag na walang awa na sining. Tanging ang mga taong nasaroon ng loob na gustong kalimutan ang kanilang mga damdamin ay lilikha ng gayong paraan ng paglilinang ng puso. Walang naramdamang mali si Josephine noong siya ay nagsasanay, ngunit habang lumalakas ang kanyang lakas, pakiramdam niya ay dinudurog ng yelo ang kanyang puso sa tuwing naiisip niya si Terence at ang mga masasayang panahon na mayroon siya. Parang tumulo ang dugo sa puso niya. Alam ni Josephine na maaaring ito ang kahihinatnan ng hindi pag-inom ng gamot ng damo. 1906. Siya ay nasa tuktok pa lamang ng maagang yugto ng Golden Class, at napakahirap na para sa kanya na tanggapin ito. Ang daan ng paglilinang mula ngayon ay magiging mas masakit. Higit pa rito, ito lamang ang nangyari noong unang natanggap ni Josephine ang mana. Kung hindi siya ang tagapagmana at kailangang lumampas sa antas na hadlang sa panahon ng paglilinang, mas masakit ito. Ito ay isang uri ng pagpapahirap sa mga tao. Ngunit kahit na walang hadlang, ito ay isang masakit na proseso para kay Josephine. Gayunpaman, hindi niya sinabi kahit kanino ang tungkol sa kanyang sakit, kabilang ang kanyang ina at ang Grand Elder. Dahil alam niya na ito ang kanyang pinili, at ito ang kanyang pinakadeterminadong pagpili. Sa tuwing matatapos niya ang kanyang pagsasanay, iisipin niya kung paano siya magiging isang master, isang taong maaaring makipagbalikat kay Terence, at ang kanyang puso ay mapupuno ng kaligayahan. Kaya kung maging kasing kapangyarihan mo, kaya kung maging katulong mo. Bagamat imposible sa katotohanan, lalaban ako sa tabi mo sa panaginip ko. Hindi na ako magiging pabigat sa iyo, kundi ang iyong pagmamataas. Nang magpalitan ng impormasyon ang mga sinaunang sekta, pinanatili pa rin nila ang sinaunang tradisyon ng pagpapalitan ng liham. Gayunpaman, pagdating sa mahahalagang bagay, mayroong pinakabagong high-tech na paraan ng komunikasyon, ang satellite phone.
Walang signal ng cellphone sa panloob na sekta ng Snow Valley, o walang nakapirming telepono, ngunit ang mga satellite phone ay walang harang. Siyempre, isang elder o leader ng sekta lamang ang gagamit ng satellite phone kapag mayroon silang mahalagang pag-uusapan. Sister Milky, maaari ko bang gamitin ang satellite phone ng Valley sandali? Natagpuan ni Josephine si Milky, na gustong humiram ng kanyang telepono para tawagan si Trixie, dahil natatakot siyang magulo muna ng kanyang ina ang mga bagay-bagay. Isang satellite phone. Gusto mong tumawag? Kakaibang tumingin si Milky kay Josephine. Nandito ang mga magulang ni Josephine, sino ang tinatawag ni Josephine? Tatawagan ko si Trixie, sabi ni Josephine. Trixie. Ang ice palace ang pinag-uusapan mo. Yumigting ang mukha ni Milky, hindi pa nila sinasabi sa Ice Palace na nakahanap na sila ng tagapagmana, at gusto nilang magpakitang gilas pagkatapos na maging sky class si Josephine. Ito ay medyo isang shock. Pagkatapos ng lahat, kailangan ni Josephine na makatanggap ng mana bago siya magsimula ng pagsasanay. Kung ikukumpara kay Trixie, na nakatanggap ng mana pagkatapos niyang simulan ang pagsasanay, ito ay mas mabilis. Walang hadlang sa antas ng practitioner si Josephine, at habang hindi magiging maayos ang kanyang landas ng pagsasanay, ito ay magiging maayos man lang. Kaya kapag naglabas ang Snow Valley ng Sky Class Late Phase Peak Inheritor, natural na mas nakakagulat ito kaysa ngayon, ngunit hindi niya inaasahan na tatawag si Josephine ngayon. Ngunit pinag-isipan ito ng mabuti ni Milky sa relasyon ni Josephine kina Trixie at Althea, hindi ito maaaring itago ng matagal. Pagkatapos ng lahat, ang ina ni Althea ay nakatira sa lambak. Posibleng itago ito saglit, ngunit mahirap itong itago ng mahabang panahon. Dagdag pa, sinabi ni Martha na pupunta siya sa Ice Palace at kunin ang lahat ng gamit para kay Terence, paano niya hindi pag-uusapan si Josephine. Sa halip na iyon, mas mabuting mabigla ang Althea girl at ipaalam sa kanya na ang Snow Valley ay mayroon ding tagapagmana. Oo, siya iyon. Siya ang maliit na asawa ni Terence. Ngumiti si Josephine. Sumimangot si Milky. Hindi niya alam kung gaano kagaling si Terence, bakit ang daming nagkakagusto sa kanya. Ngunit ito ang bagay ng kanyang pamilya, kaya hindi na nagsalita si Milky, ngunit sinabi lang, okay, Josephine sis, kakausapin ko ang Grand Elder tungkol dito, ngunit sa palagay ko ay magiging maayos ito. And, maraming salamat. Tumanggo si Josephine. Hindi na kailangang pasalamatan ako. Ikaw ang magiging Grand Elder. Sa Snow Valley, ang iyong katayuan ay hindi mas mababa sa akin. Hindi mo kailangang maging magalang. Umiling si Milky. Noong una, mabait siya kay Josephine dahil sa mga benepisyong dinala niya sa Snow Valley. Ngunit nang makilala nila ang isa't isa, nalaman ni Milky na si Josephine ay isang mabuting tao. At least, wala siyang yabang dahil lang sa siya ang nagmana. Sa katunayan, sa katayuan ni Josephine, kahit na ang kanyang mga salita ay hindi nagdadala ng napakalaking bigat sa lambak ng nyebe, maaaring mas mataas siya kay Milky. Ngunit hindi yung ginawa ni Josephine, mabait pa rin siya kay Milky, walang bahid ng pagmamataas. Bakit hindi tayo sumabay? Nagpapanik si Josephine, ayaw niyang tawagan muna ng kanyang ina ang Althea, at tatawagan kaagad ni Trixie si Terence pagkatapos noon. Malaking bagay iyon. Pagkatapos ng lahat, si Martha ay hindi isang taong nakikinig sa sinuman. Kung gusto niyang tumawag, kahit ang Grand Elder ay hindi siya mapigilan. Bagamat alam ng lahat na nananakot lamang siya na kunin si Josephine, walang nang ahas na guluhin siya. Sige. Kung gayon, sabay na tayo. Sabi ni Milky. Pagdating nila sa silid ng Grand Elder, maikling sinabi ni Milky sa Grand Elder tungkol sa ideya ni Josephine. Walang pag-aalinlangan na tumanggo ang Grand Elder at sinabing, sige, Milky, tawagan muna ang Althea para ipakita ang lakas ng ating Snow Valley, pagkatapos ay hayaang mag-usap sina Josephine at Trixie. Sige. Ang puso ni Milky ay napuno din ng galit. Noong nakaraan, siya ay tinanggihan ni Althea. Sa pagkakataong ito, gusto niyang ipakita kay Althea na ang Snow Valley ay makakahanap ng tagapagmana ng walang tulong ng Ice Palace.
Ang satellite phone sa sinaunang sekta ay hindi madaling gamitin, ngunit kapag ito ay ginamit, ito ay magiging isang malaking bagay. Ang telepono ay ipinasa sa Althea, at sinabi ni Queen, Palace Master, mayroong satellite phone. Tumango si Althea at hindi nang ahas na mag-antala. Kinuha niya ang telepono, hello, ako si Althea. Ang mga maaaring gumamit ng teleponong ito ay lahat ay nasa parehong antas ng pinuno ng sekta, ulo ng pamilya, o elder ng iba't ibang sekta at sinaunang aristokratikong pamilya. Sa makatuwid, nang sagutin ni Althea ang telepono, walang bahid ng kawalang galang o pagmamataas, dahil ang kabilang partido ay isang taong kapareho niya. Sect Master, si Milky. Direktang sabi ni Milky. So bali Master Milky ito. Maaari ko bang malaman kung anong negosyo ang mayroon ka? Medyo kakaiba ang naramdaman ni Althea. Kanina lang niya tinanggihan si Milky, bakit siya tumatawag ulit? Hehe. Wala, gusto ko lang sabihin sa iyo na may tagapagmana ang lambak, at natutunan na niya ang legacy. Bagamat napakalmado ng tono ni Milky, naririnig ng lahat ang pagmamalaki sa kanyang boses. Ano? May tagapagmana siya. At naintindihan pa niya ang mana. Bahagyang nagulat si Althea at nanlaki ang mga mata. Ang paghahanap ng tagapagmana sa Snow Valley ay isang napakakahangahangang bagay, at ang matagumpay na pag-unawa sa mana ay isang napakahirap na bagay na gawin. Kahit sina Trixie at Althea ay hindi magagarantiya na matatanggap nila ng maayos ang mana. Pagkatapos ng lahat, ang mana ay ang pag-unawa sa kapangyarihan ng langit at lupa, at nangangailangan ito ng swerte at pagkakataon. Hindi ibig sabihin na magiging matagumpay ang mana. Oo, pasensya na. Ang aming Snow Valley ay isang hakbang sa unahan mo. Napangiti ng mahina si Milky, Sect Master, salamat sa pagtanggi mo sa akin noong nakaraan, kung hindi ay nasayang ang ating mga talento. 1907. Ang sinabi ni Milky ay totoo. Kung talagang pumayag si Althea sa panukala ni Milky, si Milky at ang Grand Elder ay magiging napakasaya na sana ay ibinigay nila ang prutas kay Josephine at hinayaan silang umalis. Tapos, wala na sanang mana. Gayunpaman, para kay Althea, ito ay sarcastic. Ngumuso siya at sinabing, pagkatapos ay kailangan kitang batiin. Binabati kita sa Snow Valley, magiging isang marangal na panauhin ka rin doon, at pupunta ka sa Sky Class Island ng magkasama. Hehe, pero kailangan ko talagang magpasalamat dito. Simula ngayon, mas magiging malapit na ang Ice Palace at ang lambak. Sabi ni Milky. Anong ibig mong sabihin? Sumimangot si Althea, hindi masyadong naiintindihan ang ibig sabihin ni Milky. Ang Snow Valley at ang Ice Palace ay naging isang pamilya libu-libong taon na ang nakalilipas, parehong nagmula sa lugar na iyon, ngunit nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng dalawang sekta, at suportado rin nila ang isa't isa. Medyo kakaibang sabihin na magkarelasyon sila sa pamamagitan ng kasal. Ang magiging Grand Elder ng ating Snow Valley ay magiging iyong nakababatang kapatid na babae. Isang pinsan at isang nakababatang pinsan. Ito ay halos kapareho ng isang nakababatang kapatid na may kaugnayan sa dugo. Hindi mo ba naisip na mas mabuti na maging mas malapit sa kanya? Pagmamalaki ni Milky. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Milky na ilabas ang kanyang galit, natural na sakupin ito ni Milky. Ang tinutukoy mo ay Josephine. Natigilan si Althea. Naisip niya si Josephine, ngunit nalilito pa rin siya. Paano naging tagapagmana si Josephine? Tama, kailangan kong pasalamatan ang iyong Ice Palace sa pag-iwan ng ganoong talento sa aking Snow Valley. Nakangiting sabi ni Milky. Sa pagkakaalam ko, walang espesyal sa kanyang pangangatawan. Sa puntong ito, biglang huminto si Althea na para bang may naisip siya, maaari bang? Ang maalamat na nakatagong nagyayelong pusong Jadebone Body Constitution. Hehe. Hindi masama. Ito ang once in 8,000 years hidden icy heart Jadebone physique. Kapareho ito ng ating founder. Direkta niyang binuksan ang mana sa Snow Valley. Sabi ni Milky. Bakit siya pumunta sa Snow Valley? Si Althea ay medyo nalito ang Ice Palace ay may sariling mga channel ng impormasyon, ngunit tiyak na hindi nila alam na si Josephine ay nasa lambak. Siyempre,
Ito ay isang sekreto, at walang nagbanggit sa kanya pagkatapos na bumalik si Terence. Ang Ice Palace ay natural na hindi alam ang tunay na dahilan. Para sa tiyak na dahilan, hahayaan ko si Ate Dura na sabihin sa iyo. Nakahinga ng maluwag si Milky pagkatapos niyang matapos. Ayaw niyang ipaliwanag ang dahilan, kaya hinayaan niyang ipaliwanag ito ni Josephine. Pagkatapos, ibinigay ni Milky ang telepono kay Josephine. Althea sis. Kinuha ni Josephine ang telepono. Josephine, ikaw talaga. Huminga ng malalim si Althea. Hindi siya makapaniwala, ngunit nasa harapan niya ang katotohanan. Kailangan niyang paniwalaan ito. Si Josephine ay may nakatagong nagyayelong pusong jade bone body. Mas malakas pa ito kaysa sa kanyang peking ice heart na jade bone body, ngunit ito ay matutuklasan lamang sa isang lugar tulad ng Snow Valley. Sa Ice Palace, malamang na hindi na niya ma-activate ang kanyang katawan, lalo pat matanggap ang mana. Oo, Althea sis, mananatili ako sa lambak. Kasabay nito, sinabi ni Josephine kay Althea ang lahat ng nangyari. Kaya ganyan. Hindi nakakagulat na tinanggap mo ang mana sa ilalim ng kakaibang kombinasyon ng mga pangyayari. Pero Terence, di bale, kausapin mo si Trixie, sabi ni Althea. Walang gustong sabihin ng Althea tungkol kina Terence at Josephine. Hindi niya akalain na si Josephine ay susuko ng husto, binibigyan si Terence ng herb liquid at hinahayaan siyang harapin ang sakit ng pananabik ng mag-isa. Hindi ito isang bagay na kayang gawin ng isang normal na tao. Narinig ni Trixie na tumatawag si Josephine at mabilis na tumakbo, kinuha ang telepono mula sa mga kamay ni Althea at tuwang-tuwang sinabi, Josephine sis. Trixie. Nag-init ang puso ni Josephine sa pamilyar na boses. Naririnig ko muli ang boses mo sa sarili kong tenga. Napakasarap sa pakiramdam. Josephine sis, okay na ako. Kapag naging Sky Class Master na ako, babalik tayo at mag-3P kasama si Terence Honey. Excited na sabi ni Trixie. Hindi nakaimik si Althea, at ngumiti lang si Queen nang walang sinasabi. Si Josephine, sa kabilang banda, ay hindi napigil ang umiyak pagkatapos marinig ito. Kung noon pa man, mahihiya siyang marinig na sabihin ito ni Trixie, ngunit ngayon. Ang mungkahi ni Trixie ay naging isang hindi maabot na panaginip. Kahit na gusto ni Josephine, hindi siya makakasang-ayon dito. Trixie, makinig ka sa akin, baka. Hindi ko na kayo makakasama muli. Sabi ni Josephine, medyo malungkot. Arg! Anong problema, Josephine sis? Nagulat na tanong ni Trixie. Ako. Ngumiti ng mapait si Josephine at sinabi kay Trixie ang sinabi niya kay Althea. Narinig ni Trixie ang mga salita ni Josephine at agad na sumigaw, sabi mo binigyan mo ang asawa ni Terence ng herb liquid. Hindi ba't nangangahulugan iyon na hindi ka na niya maaalala sa hinaharap? Kung gayon, paano natin gagawin ang 3P sa hinaharap? Maaari mong paglaruan sina Cheryl, Yasi, at ang iba pa. Natatakot ako na kapag ang aking walang emosyon na pamamaraan ay umabot sa tugatog, hindi na ninyo ako magugustuhan. Walang magawa at malungkot na sabi ni Josephine. Sino ba naman ang magkakagusto sa taong natatakpan ng malamig na hangin at sobrang lamig na layuan siya ng mga tao? Josephine sis, wala na ba talagang ibang paraan? Narinig ni Trixie ang mga salita ni Josephine at biglang nalungkot. Hindi. Maliban na lang kung ang aking damdamin ay hindi nagbago sa oras na iyon, at si Terence. Hindi napupuot sa akin, o sa halip, hindi siya natatakot sa aking malamig na aura. Kung gayon, baka may pagkakataon pa. Casual na sinabi ni Josephine dahil alam niyang napakaliit ng posibilidad. Kung gayon, hindi ko rin kaya. Naglilinang din ako ng isang uri ng yelong pamamaraan ng paglilinang ng kaisipan. Nagulat si Trixie at mabilis na nagtanong. Magkaiba tayo, ang heartlessness spell. Maaaring maging walang puso ang mga tao, hindi lang si Terence, ngunit ako rin siguro. Mapait na ngumiti si Josephine, sinasabi na sa mga huling yugto ng paglilinang, hindi maaaring umibig ang isang tao. Kung hindi, ang pamamaraan ng paglilinang ay masisira at walang silbi. Ganun ba?
Si Trixie ay labis na nalungkot at nakikiramay, kung gayon. Kung gayon ano ang dapat kong gawin ngayon? Trixie, ang kailangan mong gawin ngayon ay makipagtulungan sa akin at kalimutan ako ni Terence. Iyan ang pinakamagandang paraan para matulungan at maaliw ako. Kung iniisip ako ni Terence, hindi ko talaga alam kung babalik pa siya sa lambak at pipilitin akong umalis. Hindi ito mabuti para sa kanya o sa akin. Hindi pa siya makakalaban sa isang sinaunang sekta, at ayaw kong bumalik sa aking salita. Ito ang ipinangako ko sa lambak. Sabi ni Josephine. Gumaan ang pakiramdam ng Grand Elder at Milky matapos marinig ang mga salita ni Josephine. Natakot sila sa kamatayan dahil kay Martha. Natakot sila na kunin ng matandang babae si Josephine. Kung nangyari iyon, ang lambak ay magdurusa ng malaking kawalan. Ngunit ngayon, alam na nila ang intensyon ni Josephine, kaya sila ay gumaan. 1908. Para naman kay Martha, maaari niyang kunin ang anumang gusto niya. May matibay na pundasyon ang lambak, at hindi na siya tagalabas. Hanggat si Josephine ay naging Grand Elder ng lambak, magkakaroon siya ng bahagi ng mga bagay na ito. Oh, ganun ba? Medyo ayaw ni Trixie, ngunit alam niya na kapag sinabi niya kay Terence ang totoo, masasaktan siya at si Josephine. Sa personalidad ni Terence, baka may gawin talaga siyang out of line. Sa pag-iisip pabalik sa panahong dinala siya ni Terence sa Ice Palace, hindi siya umatras kahit sa harap ni Althea kahit na nagmungkahi ng 2 taong kasunduan. Paanong hinayaan ni Terence si Josephine? Oo, nasabi ko na kina Cheryl at Yasi. Simula ngayon, kayo na. Alagaan mo siya ng mabuti para sa akin. Baka balang araw, magkita tayo ulit, pero sa oras na iyon. Lihim akong babantayan kayo mula sa likod at bibigyan ko kayo ng blessings. Sabi ni Josephine. AI. Walang magawang umiling si Trixie at walang sinabi. Bagamat siya ay nasa isang mahirap na posisyon, ito ang desisyon ni Josephine at maaari lamang niyang sundin ito. Alam din niya na maaaring ito ang pinakamahusay na solusyon para kina Terence at Josephine. Huwag mag-alala, makikipag-ugnayan ako kay Cheryl Sis at Yasi at tutulungan kitang itago ito. Oo, salamat, Trixie. Taos-pusong sabi ni Josephine. Ano ang pinasasalamatan mo sa akin? Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo sa halip. Kung hindi dahil sa iyong pagpaparaya, marahil ay wala sa akin ang Trixie na mayroon ako ngayon. Kung hindi ako ang may bahay ni Terence, wala ako dito sa Ice Palace. Sabi ni Trixie, bumantong hininga. Pamilya tayo, kaya hindi tayo dapat magkalayo. Bagamat hindi ko na makontak si Terence, maaari pa rin kitang makontak. Kung mayroon kang anumang balita tungkol kay Terence, tandaan na sabihin sa akin. Sabi ni Josephine. Oo. Gagawin ko, tatawagan ko si Josephine C sa lalong madaling panahon. Tumango si Trixie. Okay. Iyon lang, makikipag-ugnayan tayo. Sabi ni Josephine. Pagkatapos ibaba ang tawag, tahimik na ibinalik ni Josephine ang telepono sa Grand Elder. Desisyon mo ito, hindi kita mapipigilan na gawin iyon. Ngunit, Josephine, sabihin mo sa akin, handa ka na ba talaga? Kinuha ng Supreme Elder ang telepono at seryosong nagtanong. Oo, handa na ako. Malakas na tumango si Josephine. Kahit na ang daan ng paglilinang sa hinaharap ay puno ng mga balakid at tinek, haharapin ko ito ng mahinahon. Dahil siya ay nasa puso ko. Habang iniisip ko siya, magkakaroon ako ng lakas ng loob na harapin ang lahat ng paghihirap. Dahil pinili mong tahakin ang landas na ito, pagkatapos ay magtiyaga. Tumango ang Grand Elder. Ito ay simula pa lamang. Ang hinaharap ay magiging mas mapait, ngunit naniniwala ako na ikaw ay magpapatuloy dahil ikaw ang pangalawang tao na may nakatagong nagyayelong pusong Jade Bone Physique mula nang itatag ang Snow Valley Sect. Marahil, sa iyong pangangatawan, hindi mo kailangan ng walang kabuluhang gamot, hindi mo kailangan ng gamot ng walang kabuluhan, ang gamot. Ang panggamot na likido ng walang katuturang damo. Maraming salamat, Grand Elder. Nagulat at natuwa si Josephine nang marinig ang sinabi ng Grand Elder na hindi na niya kailangang kalimutan ang pag-ibig.
Hindi na kailangang pasalamatan ako, pinili mo ang iyong sariling landas. Umiling ang Grand Elder, gayunpaman, may isang bagay na kailangan kong ipaalala sa iyo ng maaga. Pakisabi sa akin, Grand Elder. Sabi ni Josephine. Bagaman ang walang emosyon na formula ay nilikha ng tagapagtatag, hindi niya ito nilinang sa ika-10 antas. Siya ay natigil sa tuktok ng ika-9 na antas sa buong buhay niya. Marahil ito ang dahilan kung bakit hindi niya ininom ang panggamot na likido ng walang kabuluhang damo. Ang sabi ng Grand Elder. Ang walang emosyon na manual ay ginawa ng founder, ngunit hindi pa siya nakakarating sa level 10. Kumurap si Josephine. Naisip ni Josephine na hindi ito kapanipaniwala. Gumawa ang isang tao ng sining ng isang practitioner, ngunit hindi niya ito natapos. Paano niya ito nilikha? Ang nagtatag ng sekta ay isang taong may mahusay na karunungan at mahusay na banal na sining, kaya hindi natin magagamit ang sentido komun upang hatulan siya. Ito ay talagang kapareho ng mga alchemist. Ang ilang mga tao ay pamilyar sa mga nakapagpapagaling na katangian ng gamot at maaaring baguhin ang recipe sa kalooban. Ngunit kung talagang hihilingin mo sa kanila na pinuhin ang mga table tasks, hindi nila ito mapadalisay. Sabi ng Grand Elder. Maaaring si Grand Elder ang nagsasalita tungkol sa walang laman na usapan ng theory faction. Tanong ni Josephine, natigilan. Maaari mong sabihin iyan, ngunit ang tagapagtatag ay hindi lamang nagsasalita sa papel. Kung ang walang emosyon na sining ay nilinang sa ika-10 antas, ito ay talagang isang mahusay na kapangyarihang mahiwaga. Seryosong sabi ng Grand Elder, ang paggawa ng tubig sa yelo at paggawa ng yelo sa ambon ay maaaring gawin sa isang pag-iisip. Magagamit mo ang kapangyarihan ng langit at lupa ayon sa gusto mo. Kung kaya mo ito, sapat na ang isang tagapagmana ng tubig. Siguro hindi mo kailangan ng 3. At saka, mas magkakaroon ka ng kumpiyansa kapag ginawa mo ang bagay na iyon. Sky Class Island. Nagbago ang mukha ni Josephine, narinig niya mula kay Terence kung ano ang kailangang gawin ni Trixie bilang isang tagapagmana, ngunit hindi niya alam ang mga detalye, tanging ang pangkalahatang ideya lamang. Tama, Sky Class Island iyon. Kung maabot mo ang ika-10 antas, magkakaroon ka ng mas mataas na pagkakataon na mabuksan ang Sky Class Island. At least, wala kang problema sa elemento ng tubig. Sabi ng Grand Elder. Sky Class Island. Ano iyon? Paano ko ito bubuksan? Tanong ni Josephine. Ito. Hindi ko rin alam. Umiling ang Grand Elder, ito ang balita mula sa lugar na iyon. Wala silang sinabing partikular, at pangkalahatang ideya lang ang alam ko. Baka malalaman mo pagkatapos mong maging isang Sky Class late phase peak. Yung lugar. Hindi alam ni Josephine kung ano ang lugar na sinasabi ng Grand Elder. Makukuha mo ang sagot sa pulong ng Sky Class. Sabi ng dakilang elder, kung hindi ka pa nakakalusot sa oras na maabot mo ang rurok ng ika-9 na antas, maaari mong isaalang-alang kung gusto mong uminom ng panggamot na likido ng walang kabuluhang damo. Sa madaling salita, kahit na hindi ko ubusin ang panggamot na likido ng walang kabuluhang damo, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto. Tanong ni Josephine. Tama. Nandyan si Trixie mula sa Ice Palace, at nabalitaan kung mayroon ng tagapagmana ng tubig doon. Nasa atin ang lahat ng elemento ng tubig, ambon, at yelo, at sapat na ang tuktok ng ika-9 na palapag. Nang sabihin ito ng Grand Elder, medyo nagsisi siya. Huwag mong lampasan ang Sky Class, maging number 1 ka man lang sa Sky Class, number 1 sa mundo. Ang walang awa na taktika ay napakalakas kaya kahit si Josephine ay naantig. Kung talagang naabot niya ang ika-10 antas, siya ang magiging pinakamalaking katulong ni Terence. Hindi ba ibig sabihin? Hindi, kung uminom siya ng gamot, hindi na niya maaalala si Terence. Sumuko si Josephine sa ideya sa isiping iyon. 1909. Ang lakas ng numero 1 sa mundo ay halatang hindi siya masyadong nakakaakit, gusto lang niyang maalala ang munting kaligayahang iyon na pagmamay-ari niya magpakailanman, na sa ilalim ng lilim ng puno sa ilalim ng maliwanag na araw, isinuot sa kanya ni Terence ang engagement ring.
Hindi na niya ito maalala, ngunit sapat na iyon para maalala niya iyon. Umiling ang Supreme Elder at Milky nang makita nila ang kahinahunan at alaala sa mga mata ni Josephine. Tila mas mahalaga sa kanya ang alaala kaysa sa tukso. Sige, hahabulin ko si Milky, sabihin kay Kuya Zhang na bigyan si Josephine ng satellite phone para makontak niya ang Ice Palace anumang oras. Dahil inaprubahan ng dakilang elder ang pagpili ni Josephine, hindi niya hihigpitan ang kanyang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Siyempre, ang Ice Palace lang ang matatawag niya. Pagkatapos ng tawag kay Josephine, tinawagan agad ni Trixie si Cheryl. Hindi na siya makapaghintay na makahanap ng taong makakapagbahagi ng kanyang depresyon. Tiningnan ni Yasi ang kakaibang numero sa kanyang telepono at hindi niya maiwasang kunin, "Kumusta ka?" "Yasi. Ako si Trixie." Sabi ni Trixie. Trixie. Cheryl sis, si Trixie." Sigaw ni Yasi. "Trixie." Nagulat din si Cheryl, "Nag-uusap lang kami tungkol kay Trixie," at tumawag siya. Oo. "Trixie, na-miss mo ba kami?" Tumango si Yasi. "Siyempre gagawin ko, isa tayong prank duo. At si Cheryl sis at ang asawa ni Terence." Sabi ni Trixie. Tama, alam mo ba ang tungkol kay Josephine sis?" Ang kaligayahan ni Yasi ay hindi tumagal ng higit sa 2 minuto nang maalala niya ang sitwasyon ni Josephine. Biglang lumubog ang puso niya at nawalan siya ng interes. "Alam ko." Si Trixie ay natahimik din, "Josephine sis tumawag lang sa akin." "Arg! Nikontak ka ba niya? Bakit hindi niya ako kinontak?" Nagtatakang tanong ni Yasi. Kaming mga sinaunang sekta ay may kanya-kanyang paraan ng pakikipag-ugnayan sa isa't isa, ngunit ang kanyang sitwasyon ay medyo mas seryoso kaysa sa akin. Maaari akong tumawag kung gusto ko, ngunit mukhang hindi niya kaya. Tinawagan niya ako sa pagkakataong ito para pag-usapan ang tungkol sa asawa ni Terence. Oo, sa tamang panahon, gusto naming makausap ka ni Cheryl sis tungkol sa Shield bro. Sagot ni Yasi. Hinahanap mo rin ako. Napakurap si Trixie, anong problema ni Terence? Anong nangyari sa kanya? Nagka-problema ka ba? Problema. May nabangga ako, pero tapos na ang lahat. Umiling si Yasi. May problema tayo, but thankfully we're fine. Trixie relaxed. Kung gayon bakit mo ako hinahanap? Ganito, bagamat uminom si Shield bro ng herb medicine at nakalimutan ang tungkol kay Josephine sis, parang may gap sa memorya niya. Sabi ni Yasi. Shazam. Walang laman. Anong ibig mong sabihin? Hindi masyadong naintindihan ni Trixie ang ibig sabihin ni Yasi. Bumulong si Yasi, hindi sigurado kung paano ito ilalarawan ng mas tumpak. Ganito to be specific, wala na lahat ang alaala ni Shield bro kay Josephine sis, ibig sabihin, ikaw man, ako, o si Cheryl sis, walang naaalala si Shield bro na may kaugnayan kay Josephine sis, o ang mga bagay na pinagdaanan niya sa kanya. Ikaw lang, ako, at si Cheryl ang naaalala niya, pero hindi si Josephine sis. May problema ba? Hindi inisip ni Trixie na may mali sa mga salita ni Yasi. Natural, may problema. Shield bro? Alam niyang maliit na asawa ka niya, kaya nagtataka siya kung sino ang malaking asawa niya. Pero hindi niya matindaan, kaya tinanong niya ako at si Cheryl sis. Buti na lang at naiiba namin ang usapan, o kung hindi, magtatanong siya ulit. Hindi namin alam kung paano ipapaliwanag. Okay lang minsan, pero kung masyadong maraming beses, tiyak na magkakaroon ng problema. Nakikita ko, hindi ba ito madali? Hindi ba't si Cheryl ang laging gustong maging pangunahing asawa? Pagkatapos ay sabihin na lang natin kay Terence Honey na si Cheryl ang pangunahing asawa. Sabi ni Trixie pagkatapos ng ilang pag-iisip. Bagamat nakuha ni Cheryl ang kalamangan, ayaw na niyang makipaglaban sa kanila. Ayaw niyang sayangin ang pagsisikap ni Josephine, kaya hinayaan niya si Cheryl na makuha ang kalamangan. Ito ay isang masayang pagtatapos. Hindi mo kaya? Umiling si Yasi, gusto kong gawin iyon noon pa, ngunit hindi naaalala ni Shield bro si Josephine, ngunit naaalala niya ang aming relasyon.
Halos akala niya may sakit ako last time. Tama ka. Kumunat ang noo ni Trixie. Ito ay isang mahirap na sitwasyon kung mayroong pangalawang asawa, dapat mayroong isang malaking asawa. Sino ang malaking asawa? Kaya, naisip namin ni Cheryl sis na pag-usapan ito sa iyo. Walang magawang sabi ni Yasi. Hayaan mo akong isipin. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Trixie, at biglang nagtanong, sinasabi mo na nakalimutan na ni Terence Honey ang lahat ng nangyari sa pagitan namin ni Josephine sis, tama ba? Oo, wala siyang alaala sa mga bagay na ito. Tumango si Yasi. Kung gayon, hindi niya siguro naaalala ang mga bagay na pinag-usapan natin tungkol kay Josephine sis, di ba? Nagpatuloy si Trixie. Ganyan dapat. Wala siyang maalala na may kinalaman kay Josephine sis. Sagot ni Yasi. Buti naman, nakaisip ako ng paraan. Biglang sabi ni Trixie. Anong paraan? Mabilis na tanong ni Yasi. Sabihin mo lang na ginugulo ko si Terence Honey para ituloy siya. Sabi ni Trixie. Hindi ba't ganoon naman iyon? Si Yasi ay nalilito. Hindi ito pareho, makinig ka sa akin. Pagkatapos ay sinabi mo sa asawa ni Terence na hindi niya talaga ako gusto, kaya hiniling kong maging pangalawang asawa, na nagpapahintulot sa kanya na makahanap ng isang malaking asawa na gusto niya at makipag-3P sa kanya. Sabi ni Trixie. Okay lang ba ito? Nag-alinlangan si Yasi. Si Terence ay hindi isang tanga. Definitely. Nung tinanggap ako ni Terence hobby, si Josephine sis na ang tumulong sa kanya. Ngayong hindi na niya maaalala na lang niya na hinabol ko siya. Kung bakit siya pumayag, hindi na niya maalala. Maraming dapat gawin. Sabi ni Trixie. Hindi ba masyadong mabuti iyon para kay Terence? Pinalapit din ni Yasi ang tainga ni Cheryl pagkatapos matanggap ang tawag ni Trixie. Si Trixie ay nagsasabi kay Terence na kumuha din ng pangunahing asawa. Hindi ba ibig sabihin nun ay magkakaroon na siya ng ibang babae? At kaya, hindi malay ni Cheryl na sumigaw. 1910. Gayunpaman, naramdaman ni Cheryl na siya ay masyadong maingay. Si Josephine at Trixie ay walang anumang pagtutol, bakit siya mag-aalaga? Walang ibang paraan, ito lang ang naiisip ko. Kung hindi ko talaga alam kung paano siya haharapin. Walang pakialam si Trixie na may malaking asawa si Terence. Siya ang maliit na asawa, at tinanggap na niya ang katotohanan na si Cheryl at Yasi ay magiging mga babae ni Terence sa hinaharap. Iyon ang dahilan kung bakit naisip niya ang pamamaraang ito. Natahimik si Cheryl. Sa katunayan, ang ideya lamang ni Trixie ang makapagpapaliwanag kung bakit walang pangunahing asawa si Terence, ngunit nagkaroon ng isa. Naalala ni Terence kung paano siya hinabol ni Trixie, at hindi siya maniniwala kung gagawa lang siya ng dahilan para sabihin na ito ay isang maliit na asawa. Naalala niya na si Trixie ay isang maliit na asawa, at hindi ito biro. Kaya naman seryoso siyang nagtanong. Mukhang ito lang ang paraan. Wala na tayong maisip na ibang paraan. Walang magawang tinanggap ni Cheryl ang katotohanan. Pero, Cheryl sis, kailangan mong magsikap. Bagamat sinabi na natin na dapat siyang maghanap ng pangunahing asawa, hindi pa rin tayo nakakahanap ng isa, di ba? Hanggat ikaw ang kanyang pangunahing asawa, magiging maayos ang lahat, di ba? Masasabi ni Trixie na wala sa magandang mood si Cheryl. I don't think I can. Hayaan siyang humanap ng iba. Hindi malay na sabi ni Cheryl, ngunit pinagsisihan niya kaagad pagkatapos. Bakit hindi siya ang unang asawa ni Terence? Pero hindi na niya mababago ang isip niya ngayong sinabi niya iyon. Sa anumang kaso, naayos na ninyo ito. Walang pakialam si Trixie. Sige, kakausapin kita mamaya. Lilinangin ko ang time's up. Hindi mo ba kakausapin si Terence? Tanong ni Cheryl. Ako. Hindi ko sasabihin. Nag-alinlangan si Trixie at umiling, nangako ako sa Althea sis na hindi ko kokentaken si Terence hanggat hindi niya matagumpay na nagagawa ang Ice Heart Jade Bone Pill. Hindi ko na maibabalik ang sinabi ko. Sige, pagkatapos ay makipag-ugnay tayo. Kung tatawagan ko ba ang numerong ito, makakarating ba ako sa iyo? Tanong ni Cheryl.
Hindi, naka-encrypt ang numerong ito. Hindi ka makapasok. Umiling si Trixie. Walang signal ng telepono sa panloob na sekta, ngunit ang mga sinaunang sekta lamang ang maaaring makipag-ugnayan sa isa't isa gamit ang mga satellite phone number. Tinatawagan ko lang kayo dahil sa tiwala sa akin ng kapatid na Althea at Tita Queen, ngunit hindi ko maibibigay sa inyo ang numerong ito. Oo, okay lang. Okay naman kami. Hindi na nagtanong pa si Cheryl matapos marinig ang dahilan. I'll contact you regularly. By the way, sabi mo may problema ka. Anong nangyayari? Naalala ni Trixie ang sinabi ni Yasi tungkol sa gulo. Ganito. Simpleng paliwanag ni Cheryl sa gulo na kanilang pinagdaanan. Hindi ito nakakagulat gaya ng ginawa ni Yasi, ngunit parang kalmado ito nang ipaliwanag ito ni Cheryl. Gayunpaman, naririnig ni Trixie ang panganib dito. Arg! Nakakatakot. Kung ang asawa ni Terence ay hindi sumabog, siya ay nasa panganib. Bulalas ni Trixie. Oo, ngunit wala akong pagpipilian. Gusto kitang kontaken, ngunit wala akong paraan. Walang magawang sabi ni Cheryl, ngunit sa kabutihang palad, ang panganib ay naiwasan. How I wish I could help you guys. But my strength is still too weak. Si Trixie ay isang kakaibang tao, ngunit sa totoo lang ay bumubuntong hininga siya dahil sa kanyang lakas. Sandaling natahimik sina Cheryl at Yasi. Kahit na hindi nila alam kung ang tagapagmana ay nasa anumang panganib, si Josephine ay naging isang tagapagmana, ngunit nakalimutan na siya ni Terence. Ngunit kung si Trixie ay naging tagapagmana, hindi ito basta-basta pakakawala ni Terence. Kung isinakripisyo niya si Trixie para iligtas siya, hindi siya magiging masaya kung alam niya ang tungkol dito. Sakit ng ulo. Sa kabutihang palad, hindi siya nakipag-ugnayan kay Trixie noon. Ngunit, kung alam ko ng mas maaga, hihingi sana ako ng tulong sa kanya. Ako na lang ang magiging tagapagmana. Kung kaya ni Josephine sis, kaya ko rin. Nakangiting sabi ni Trixie. Sige, tapos na ang lahat. Huwag na nating pag-usapan itong mga nakakapanlulumong bagay. Umiling si Cheryl. Trixie, gawin mo na ang iyong mga gamit. Kakausapin ko si Yasi kung paano ito ipapaliwanag kay Terence sa susunod na sasabihin niya ito. Pagkatapos ibaba ang tawag, bahagyang bumantong hininga si Cheryl. Magiging pangunahing asawa si Terence ng ganoon lang. Ayaw niya talaga, pero wala siyang choice. Kailangan niyang aminin na ang mungkahi ni Trixie ang tanging solusyon. Matagal nang pumasok si Terence sa Jade Space upang simulan ang pagsasanay sa ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Ang pakiramdam ng akumulasyon na ito ay nagparamdam kay Terence na parang bumalik siya sa panahong sinasanay niya ang unang yugto ng sining ng Dragon Mastery sa mga bundok. Ito ang parehong pakiramdam na mayroon siya ngayon ang chi sa kanyang katawan ay dumadaloy ng mas mabilis at mas mabilis sa ilalim ng sining ng practitioner, ngunit ang dami ng chi na naabsorb niya ay hindi gaanong. Upang maging eksakto, si Terence ay hindi nagkaroon ng nakakabaliw na pakiramdam ng pagsipsip ng chi pagkatapos makumplito ang unang yugto. Bilang isang resulta, ang bilis ng pag-level up ay nagsimulang bumagal. Gayunpaman, nakahanap ng kalamangan si Terence. Kahit na ang bilis ng pagsipsip ay mas mabagal, ang enerhiya na na-convert ng ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery ay mas dalisay. Sa madaling salita, kahit na ang enerhiya ay mas kaunti, ang na-convert na enerhiya ay mas pino. Dahil dito, bahagyang lumuwag ang lakas ni Terence sa Earth Class, at papalapit na siya sa rurok ng maagang Earth Class. Nang mapansin ni Terence ang hindi pangkaraniwang bagay na ito, hindi niya maiwasang matuwa ng labis. Kung hindi dahil dito, gugustuhin pa niyang bumalik sa unang yugto ng sining ng Dragon Mastery at magpatuloy sa pagsasanay. Ang unang yugto ay nangangailangan ng maraming purong enerhiya, ngunit tila ito ay walang silbi kahit na ito ay marami. Ang pagkonsumo ng enerhiya ay tila medyo masyadong mataas, at ang kahusayan ay masyadong mababa. Gayunpaman, masaya siya at nalulumbay sa parehong oras. Masaya siya na nadagdagan ang kanyang lakas, ngunit nalulumbay siya na ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery ay tila nasa unang yugto nito. Si Terence ay hindi gaanong pamilyar dito at hindi kasing kinis ng pakiramdam niya sa unang yugto.
Siyempre, ilang araw na lang, at alam ni Terence na hindi siya dapat masyadong gaaman. Ang lakas ay isang bagay na maaaring mapabuti ng paunti-unti, hindi lahat ng sabay-sabay. Dahil sinabi sa kanya ni Elder George na mag-level up ng tuloy-tuloy, ayaw niyang isipin ang hindi makatutuhanang bilis. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.